Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tumitigas ang puso ng isang tao kapag madalas itong nasasaktan nang dahil sa pag-ibig. Ngunit maaari pa kayang lumambot ang isang luhaang pusong kasing tigas na ng bato. Una sa lahat ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang araw. Isa ako sa mga ka-online na hindi na ako kompleto. Ang araw kapag hindi nakakapakinig ng Papa Dudut YouTube channel. Sadya kasing entertaining ang inyong programa at talagang kapupulutan ng aral ang bawat istoryang tinatampok ninyo. Siya nga pala, Papa Dudut, ako si Celine, 25 years old at nakatira sa Laguna. At isang aktibong subscriber ng Papa Dudut YouTube channel. Iikot ang kwento ko sa isang lalaking minahal ko. Si Daniel. Nagkakilala kami noon sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko sa Caloocan. Mekaniko si Daniel at halos malapit lang ang pinagtatrabahuhan niya sa tindahan namin, Papa Dudut. Madali kaming naging close ni Daniel, siguro'y dahil na rin sa mabait siya. At malakas ang charm kaya nahuli niya agad ang loob ko. Pero hindi ko ini-expect na mauuwi sa mas malalim pang ugnayan ang aming pagkakaibigan. O Daniel, ang aga-aga nandito ka. Teka, mangungulit ka na naman ba sa akin? Tanong ko sa kanya habang sumaglit siya sa tindahan kung saan ako nagbabantay. Total naman wala pa namang customer ang tindahan ninyo. Kaya makikipagkulitan muna ako sa iyo. Sagot naman niya. Teka Daniel, baka naman marami kayong ginagawa sa auto shop tapos naririto ka, nakikipagchismisan. Baka magalit sa iyo ang boss mo. Concerned kong sabi sa kanya. Hindi magagalit sa akin ang boss ko. At saka tingnan mo ang oras. 10:00 pa lang ng umaga. Break time namin kaya pwede kitang bisitahin. Inform naman niya sa akin. Ano naman ang plano mo ngayon ha? Mangungulit ka na naman ba sa akin na sagutin na kita? Hay nako Daniel, umasa ka pang sasagutin kita. Natatawa kong response. Ganon? Ibig sabihin pala wala akong pag-asa sa'yo? Malungkot niyang tanong sa akin. Gusto niyang makasigurado kung talaga bang wala siyang pag-asa sa akin. Sorry ha, pero hindi kasi kita type, pang-aasar ko pa. Pero hindi yon kinagat ni Daniel dahil may nakapagsabi pala sa kanya na may gusto ako sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo Celine. Alam mo kung bakit? Sinabi sa akin ni Rish na ipinagtapat mo sa kanya na gusto mo raw ako. Pagbubuking nga niya sa akin. Halata namang gusto mo ko Nagpapakipot ka pa. Sorry Daniel pero ayaw ko sa lalaking maangas, bastos at overconfident. Sa madaling sabi ayaw ko sa bad boy na tulad mo. Lalo ko pang pang-aasar sa kanya. Celine naman, ang tagal ko na nanliligaw sa iyo Sana naman ay sagutin mo na ako. Pamimilit ni Daniel sa akin. Susuko ka na ba? Kasi naman kung ako sa iyo sumuko ka na. Pagbibiro ko pa sa kanya. Akala mo susuko ako? Pues nagkakamali ka.
lalo kitang kukulitin. Natawa naman ako sa sinabing yon ni Daniel. Aba, nanakot ka pa ha? Hay nako Daniel, bumalik ka na nga sa auto shop nyo. Utos ko sa kanya. Ay, ewan ko talaga sa'yo. Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang sinipa. Halos pabulong ko pang sabi sa kanya. Narinig ko yun, Celine. May pananabik niyang wika sa akin. Sabi ko na nga, ba't mahal mo rin ako? Sige na nga, sinasagot na kita ng oo. Payag na ako maging girlfriend mo. Bigla kong sabi sa kanya, total naman ay matagal ko na ring alam sa sarili ko na mahal ko na si Daniel. Talaga, Celine? Yes! Yes, sinagot na ako ni Celine, yes! Halos magsisigaw sa tuwa si Daniel ng mga sandaling yon. Pakis nga sa girlfriend ko, hirit pa niya sa akin. Natatawa na lamang ako habang napapailing sa reaksyon ng boyfriend ko. Hay nako, saka na lang yung kiss na yan. Bumalik ka na muna doon sa trabaho mo. Utos ko na lamang sa kanya. Papadudot, pagkatapos noon ay naging magsyota na kami ni Daniel. Ayos naman ang pakikitungo niya sa akin at ramdam na ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero tulad ng iba ay hindi perpekto si Daniel dahil mabisyo at mabarkada ang boyfriend ko na nagdudulot ng problema sa aming relasyon tulad na lamang isang gabi. Daniel, tama na itong pag-inom natin. Saway ko na sa kanya. Hindi kasi ako sanay na makipaglasingan. Napilitan lamang akong uminom noon dahil na rin sa pamimilit ng boyfriend ko. Be, hindi pa naman tayo lasing ha, pagtutol ni Daniel. Gusto pa yata niyang ubusin noon ang isang case ng beer na binili niya. Kahit na hihintayin mo pa bang malasing tayong dalawa? Naiirita naman siya sa sinabi ko. Ay nako, kung ayaw mong uminom edi sige, ako na lang ang uubos nito. Aniya. Daniel, makakasama sa katawan mo ang sobrang alak. Paalala ko pa sa kanya. Kaso papadudot, isa talaga sa mga ayaw kong ugali ni Daniel ang hindi niya pakikinig sa mga payo ko sa kanya. Celine, alam ko kung hanggang saan ang kaya ko. Saka pwede ba, wag mo naman ako masyadong pakialaman. Iinom ako hanggat gusto ko. Hirit pa niya sa akin bago mag-bottoms up sa beer na iniinom niya. Okay, fine. Sige, hindi na ako makikialam sa'yo. Daniel, kaya lang naman kita pinagbabawalan concern lang naman ako sa'yo. Naiinis ko namang wika sa kanya. Celine, okay, sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Ang sabi pa ni Daniel. Pagkatapos ay may kinuha siyang foil at isang sachet ng puting powder na hindi ko sigurado kung ano. Agad naman akong naalarma. Ano yung hawak mo, sa bubayan? Napangisi lamang sa akin ng boyfriend ko. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Saway pa niya sa akin. Hindi ka ba natatakot dyan sa ginagawa mo? Concern kong tanong sa kanya. At bakit naman ako matatakot? Balik niya sa akin. Daniel, okay lang sana yung bisyo mong alak. Pero droga naman, sisirain mo lang ang katawan mo. Babala ko pa sa kanya. Matagal na akong gumagamit nito pero tingnan mo. May nangyari ba sa akin? Wala. Kontra niya. Lalabas at lalabas din ang masamang epekto niyan sa katawan mo kapag madalas kang gumagamit niyan. Daniel, huwag mo namang sirain ang katawan mo sa droga. Maawa ka naman sa sarili mo. Halos makiusap na ako noon sa kanya. Natigilan na niyang masamang bisyo pero palaging minamasama niya ang concern ko sa kanya. Teka, pangangaralan mo naman ba ako ha, Celine? Naiirita niyang sabi sa akin. Oo, pangangaralan kita at karapatan ko yon kasi girlfriend mo ko. Galit kong sagot sa kanya. Wow ha? Hindi pa tayo mag-asawa pero gusto mo na akong i-under. Sarkastikong balik niya sa akin. Hindi ako nagbibiro, Daniel.
tigilan mo na yung paggamit ng droga. Demand ko naman sa kanya. Ay nako, ang dami mong satsat. Bakit kaya hindi mo na lang subukang gumamit para naman ma-experience mo kung gaano kasarap lumutang sa ulap? Pambubuyo pa niya sa akin. Sige Daniel, ayaw mong paawat pues, bahala ka na dyan sa buhay mo. Basta pinaalalahanan na kita. Ngayon kung mapapahama ka dahil dyan sa bisyo mo, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Galit na sabi ko sa kanya bago ko siya layasan. Papa Dudut, pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin hinayaan na masira ang aming relasyon. At dahil sa hindi ko mapigilan si Daniel sa bisyo niya ay sinakyan ko na lamang siya. Pero sadyang hindi talaga maiwasan ang pagdating ng problema sa aming relasyon. Sobra akong nag-alala para sa kinabukasan namin dahil sa aming dalawa. Ako lang ang nagtatrabaho dahil natanggal siya noon sa trabaho niya sa auto shop. Tapos siya pa ang numero 1 magastos. Daniel, huwag kang magagalit sa akin ha, pero naghahanap ka ba ng trabaho mo? Tanong ko sa kanya isang gabi nang mag-check-in kami sa isang hotel chain kung saan ako pa ang gumastos. Agad namang nagsalita ang boyfriend ko. Ano bang klaseng tanong yan ha? Oo naman, naghahanap ako ng trabaho. Celine, pasensya ka na kung nagiging pabigat na ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtrabaho naman ako ako na ang gagastos ng mga lakad natin, pati na rin ang pag-check-in natin sa mga motel. Ako nang magbabayad. Celine, pasensya ka na talaga kung ikaw ang gumagastos ngayon, pero promise, magkapera lang ako nang bahala sa atin. Mahinahon niyang sabi sa akin. Basta be, kapag nagkaroon ka ng trabaho ingatan mo na yun ha. Huwag ka nang magpabaya sa trabaho mo para hindi ka na matatanggal. Alam mo, sayang yung trabaho mo dun sa auto shop. Paalala ko na lamang sa kanya. Ay, wag na nating pag-usapan yun. At saka hindi na rin naman ako nanghihinayang dun. Ayaw ko dun sa boss ko. Masyadong mayabang. At saka malit lang din ang sinasahod ko dun. Kaya siguro dapat na rin akong umalis dun. Ang sabi pa ni Daniel. Sana Daniel, makahanap ka ng mas magandang trabaho. Yun na lamang ang response ko sa kanya. Be, may tanong ako sa'yo. Ano naman yung itatanong mo sa akin? Curious niyang response sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot sa akin nung una kaya inulit ko pa sa kanya ang tanong. Pagkatapos noon ay natatawa siyang sumagot sa akin. Siyempre naman, mahal kita. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo, di ba? At saka bakit mo ba natanong yan? Wala lang. Curious lang ako. At saka kaya ko inuulit na itanong yan sa'yo kasi masarap pakinggan sa tenga na sinasabi mo sa akin na mahal mo ko. Sabi ko na lamang sa kanya. Pagkatapos noon ay huminga ako ng malalim. Daniel, total naman mahal mo ko. Pakasal na tayo? Suggestion ko pa sa kanya. Oo ba? Handa kitang pakasalan basta makaipon lang ako ng pera. Celine, ikaw yung gusto kong pakasalan at makasama hanggat buhay ako. Paniniguro naman niya sa akin. Pero be, gusto ko kapag naging mag-asawa na tayo alam mo na, iwas-iwas ka na sa mga bisyo. Tumango naman siya bilang sagot sa sinabi ko. Oo naman, handa akong iwasan ang lahat ng yan para sa iyo. Aniya. Papa Dudut, inunawa ko na lamang si Daniel sa sitwasyon niya. Bilang girlfriend niya ay sinuportahan ko siya na makahanap ng bagong trabaho. Ako na ang umako ng lahat ng gastos na kakailanganin niya sa pag-a-apply. Sa akin din humingi si Daniel ng pera para sa mga personal niyang gastusin, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat ng sakripisyong yon para sa ikabubuti ng lalaking pinakamamahal ko. Papa Dudut, bilang girlfriend ni Daniel ay buong puso ko siyang inunawa at patuloy ko siyang sinuportahan para muli siyang makabangon sa mga problemang dumarating sa buhay niya. Pero sa pagdaan ng panahon ay napapansin ko kay Daniel na tila wala siyang ginagawang hakbang para mabago ang buhay niya.
Nagpatuloy siya sa pagiging palaasa sa akin at tulad ng inaasahan ay naubos din ang pasensya ko sa boyfriend ko. Daniel, mag-usap nga tayo. Naghahanap ka ba talaga ng trabaho? Tanong ko noon sa kanya. Hindi kumibo noon si Daniel sa hindi malamang kadahilanan. Maaring guilty siya at nagbabalak na umamin kung saan niya dinala ang mga perang binibigay ko sa kanya. O maaari ding nag-iisip pa siya ng magandang alibay para hindi ko na siya questionin. Samantala ay nagpatuloy naman ako. Sige, sabihin mo nga sa akin kung saan mo ginastos yung binigay ko sa yung pera. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na ginastos ko sa pag-a-apply at pagkuha ng requirements yung perang binigay mo? Medyo napipikong sagot ni Daniel sa akin. Talaga? Kung ganun pala Daniel, bakit wala kang maipakita sa akin na katibayan na ginastos mo sa mabuting paraan yung perang binigay ko sa iyo? Sarkastikong balik ko sa kanya. Teka lang ha, hindi porket ikaw ang nagbibigay ng pera sa akin hahawakan mo na ako sa liig. Huwag mong isumbat sa akin yung mga natulong mo kasi babayaran ko rin yan kapag nagkaroon na ako ng trabaho. Galit na wika niya sa akin. Hindi ako sa nanunumbat. Pero napapansin ko na sa iyo na umaabuso ka na. At saka alam mo kung saan mo lang ginastos yung pera. Hindi mo ginastos yon sa pag-a-apply ng trabaho at pagkuha ng requirements kasi mas inuna mo pa yung bisyo mo. Pagpuna ko sa kanya. Nagkakamali ka si Lynn. Pero naputol ang pagpapaliwanag ni Daniel nang barahin ko na siya. Huwag ka nang magsinungaling Daniel. Ginastos mo lang yung pera sa alak at sa droga. Teka, sinong siraulo ang nagsabi niyan sa'yo? Papatayin ko. May paghahamong tanong niya sa akin. Hindi na mahalaga yon Daniel. Basta marami ang nakapagsabi sa akin na binubuhos mo lang sa alak at droga ang lahat ng perang binigay ko sa'yo. At saka napatunayan ko na rin naman na totoo yon kasi nung bumisita ako sa bahay mo, doon ko nakita yung mga foil na halatang ginamit sa paghit-hit ng droga. At saka heto pa Daniel, paano ka pala mapapasok ng trabaho samantalang adik ka? Sigurado ako na kapag pinag-medical ka bagsak ka sa drug testing. Pagpapaalala ko sa kanya. Si Lynn, halos hindi na makapagsalita noon si Daniel kasi booking ko na siya. Ano? Hindi ka pa ba aamin? Magsisinungaling ka pa ba? Kahit na nabuko ka na? Sige, talo na ako. Oo, hindi ko na nga ginaso sa pag-a-apply ng trabaho yung perang binigay mo sa akin. Patawarin mo na ako. Pag-amin niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim at sinubukan kong maging mahinahon. Paano na ngayon yan ha Daniel? May plano ka pa bang maghanap ng trabaho? Oo Celine. Gusto ko pa rin makahanap ng trabaho. Nahihiya na ako sa iyo sa totoo lang. Wala na nga ako mukhang maiharap sa iyo Patawarin mo sana ako. Oo, pangako maghahanap na ako ng trabaho alang-alang sa iyo. Paniniguro niya sa akin. Huwag mong sabihin yan. Kasi una sa lahat, sino ang unang makikinabang kapag nakapagtrabaho ka? Ikaw Daniel, hindi ako. Sabi ko pa sa kanya. Ngayon, saan ka kukuha ng perang panggastos mo sa pag-a-apply? Pagpapatuloy ko. Ako nang bahala dun. Siguro uutan na lang ako kina Totoy. Agad ko namang pinigilan ang balak niyang gawin. Hindi, huwag ka nang umutang kay Totoy. Bibigyan na lang kita ulit ng pera. Pero nakakahiya na sa iyo, Celine. Mahina at guilty na wika ni Daniel sa akin. Sige na be, basta ipangako mo na lang sa akin ha. Nagagastusin mo ang perang ito sa tama. Sabi ko na lamang noon sa kanya at yun nga, muli ko siyang pinatawad sa ginawa niyang kasalanan. Pero papadudot dahil sa ugaling pinapakita ni Daniel ay hindi ko maiwasang madisappoint sa kanya. Minsan napapaisip na tuloy ako kung talaga bang mahal ako ng boyfriend ko o baka naman ginagamit lamang niya ako. Nang mga panahong yon pakiramdam ko kasi ay
gamit na gamit ako ni Daniel dahil sa akin na niya inasa ang buhay niya. Siyempre ayaw ko naman na ganon kaya madalas kong kausapin si Daniel na huwag maging palaasa at matutong tumayo sa sarili niyang pa. Pero sadyang mahirap pagsabihan si Daniel at madalas kaming nauwi sa pagtatalo. Papadudot dahil sa sobrang disappointment ay sumagi na rin sa isipan ko ang makipaghiwalay. Pero ayaw ni Daniel. Mahal daw niya ako at hindi raw niya ako pakakawalan. At dahil sa mahal ko rin naman ang boyfriend ko ay hindi ko siya magawang hiwalayan. Samantala isang araw, Tito, si Daniel po. Tanong ko sa tsuhin ni Daniel nang minsang dumalaw ako sa kanila. Umalis ang pamangkin ko. Ewan ko kung saan pupunta ang lalaking yon. Sabi nito sa akin. Baka po maghahanap siya ng trabaho. Natawa naman siya sa huli kong sinabi. Siya maghahanap ng trabaho? Celine, simula nang matanggal siya bilang mekaniko sa auto shop. Hindi na siya naghanap ng trabaho pa. At saka Celine, kaya lang umalis yun. Syempre, para uminom at saka sumama sa pot session. Inform pa niya sa akin. Hindi naman po ako makapaniwala sa mga narinig ko, Papa Dudut. Talaga po, Tito? Alam ko kaya nagkakaroon ng pera yang si Daniel binibigyan mo. Ay nako, kung ako sa iyo wag mo nang bigyan ng pera yun. Kasi ginagastos lang niya yun sa vision niya. Bali dahil sa pera mo lulong na ang pamangkin ko sa alak at droga. Pagbabahagi pa sa akin ng tsuhin ni Daniel. Nalungkot naman ako sa mga nadiskubre ko. Akala ko po nagbago na ang boyfriend ko. Kung tutuusin Celine, ikaw ang nagdadala sa kanya ng kapahamakan. Kaya kung ako talaga sa iyo wag mo na siyang bibigyan ng pera. Dagdag pa niya. Siguro nga po nagkamali ako ng pagbibigay ko ng pera sa kanya. Alam niyo po ba mas inuna ko siya kaysa sa pamilya ko. Napabayaan ko po sila kasi kay Daniel nakatuon ang atensyon ko. Hindi naman po ako nagkulang sa mga pangaral at suporta sa boyfriend ko. Pero sa lahat pala ng ginawa kong sakripisyo eto lang po palang mapapala ko. Yon ang aking naging realization sa pagtulong ko sa aking boyfriend, Papa Dudut. Sobra ko naaawa na sa iyo Napapansin ko kasi na parang ikaw lang ang nagdadala ng relasyon ninyo. At saka heto hindi naman sa sinisiraan ko ang pamangkin ko pero kahit minsan hindi ko nakitang pinahalagahan ka ni Daniel. Wika pa niya sa akin. Tama nga po kayo. Pagkatapos noon ay huminga na lamang ako ng malalim. O maski ikaw aminado na hindi ka pinapahalagahan ng boyfriend mo. Ay nako Celine. Kung ako sa iyo hiwalayan mo na si Daniel. Huwag kang magpakatanga sa kanya. At saka mas maraming lalaki pa dyan na higit na karapat dapat kesa sa pamangkin ko. Sabi pa niya sa akin. Pero Tito, mahal ko po si Daniel. Ngunit agad na nagsalita si Tito para kontrahin naman ang nararamdaman ko. Celine, ginagamit ka lang ng pamangkin ko. Oo, masakit mang pakinggan pero yon ang totoo. Ibig niyo po bang sabihin hindi ako mahal ni Daniel? Nanlulumo kong tanong sa kanya. Ibabalik ko sa iyo yung tanong. Gaano ka kasigurado na mahal ka nga ni Daniel? Alam mo kung tutuusin ikaw lang ang makakasagot niyan kasi mararamdaman mo yan kung mahal ka talaga ni Daniel. O pera-pera lang ang lahat. Hindi naman sa mukhang pera ang pamangkin ko pero sa tingin ko ginagamit ka lamang niya para sustentuhan ang bisyon niya. Ikaw nasa sayo yan. Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi ka magpapagamit sa kanya. Makakaya mo siyang hiwalayan. Payo niya sa akin. Sa totoo lang hindi ko po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Masisira lang ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo pa ang pakikipagrelasyon kay Daniel. Isipin mo kung mapangasawa mo siya, ano ang magiging buhay ninyong dalawa? Paano ka? Kakasamahin mo ang isang lalaking hindi alam kung nasa katinuan pa ang pag-iisip? Mag-isip-isip ka, Celine. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Yon ang makahulugang sinabi sa akin ng tsuhin ni Daniel noong araw na yon.
Papadudot, simula noon ay napag-isip-isip ko na tama ang tsuhin ni Daniel. Tama siya kasi nararamdaman ko na parang ang hindi ako pinapahalagahan ng boyfriend ko. Mahal lang ako ni Daniel kasi nakikinabang siya sa akin. Doon ay muli kong kinausap si Daniel at inalam ko sa kanya kung ano na ba talaga ang plano niya sa buhay niya. Pero tulad ng inaasahan ko ay palagi kaming nauuwi sa tampuhan ng boyfriend ko. At dahil sa napuno na rin ako ay nagpasya na akong makipaghiwalay kay Daniel. Samantala ay hindi tinanggap ni Daniel ang pakikipaghiwalay ko sa kanya at nagpatuloy siya sa pangungulit sa akin. Tulad na lamang isang araw. Celine, please, makipagbalikan ka na sa akin oh. Nakikiusap ako. Mahal kita. Pagmamakaawa sa akin noon ni Daniel. Hindi mo ako mahal, Daniel. Kasi kung mahal mo ko, hindi ka gagawa ng mga bagay na magpapasakit ng loob ko. Sabi ko naman sa kanya. Ano ba yung ginawa ko sa iyong kasalanan? Yung tungkol ba sa bisyo ko? Okay, sige. Ititigil ko na totally ang bisyo ko. Hindi na ako iinom. Hindi na rin ako gagamit pa ng droga. Gagawin ko ang lahat ng yon basta makipagbalikan ka lang sa akin. Pakiusap niya. Alam mo Daniel, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Ilang beses ka nang nangako sa akin na titigil ka na dyan sa bisyo mo, pero ano? Tinupad mo ba? Hindi. Yung pinangako mo sa akin na maghahanap ka ng trabaho, ano? Nakahanap ka na ba? Hindi Daniel. Kahit isang pangako na binitawan mo sa akin ay wala kang tinupad. Reklamo ko sa kanya. Celine, oo, marami akong kasalanan sa iyo. Pero pinagsisisihan ko na yon. Pangako magbabago na talaga ako. Sa totoo lang, Papadudot, ayaw ko nang maniwala sa kanya. Dahil sagad na ako sa pambabaliwala at pang-aabuso niya sa kabaitan ko. Mahal na mahal kita, Celine. Pagkukumbinsi pa niya sa akin. Talaga? Bakit parang hindi ko nararamdaman na minahal mo ako? Alam mo Daniel, sa totoo lang ay nagtataka nga ako bakit ba kita pinagtsatsagaan. Samantalang hindi mo naman ako binigyan ng halaga. Oo Daniel, hindi ko naramdaman yon kahit na noong mga gabing magkasama tayo sa isang kama. Hindi ko nararamdaman na mahal mo ako. Nararamdaman ko lang na para lang akong tau-tauhan at parausan. At saka kung mahalaga talaga ako sa iyo, pakikinggan mo ako sa mga pangaral ko sa iyo. Ilang beses kitang sinaway na huwag ka nang uminom at gumamit ng pinagbabawal na gamot. Pero nakinig ka ba sa akin? Hindi. Yon ang balik ko sa kanya. Hindi naman nakakibo noon ang boyfriend ko dahil guilty siya sa mga sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy naman ako sa paglabas ng aking mga sama ng loob, Papadudot. Ang sama pa Daniel, sa tuwing pinagsasabihan kita ay iniisip mo na dinidiktahan ko yung buhay mo. Daniel, ang laki mong tanga. Kasi hindi mo naisip kaya kita pinagsasabihan, para din sa'yo yun. Pinagsasabihan kita kasi concern lamang ako sa'yo. Kasi mahal kita. Pero lahat ng pag-aalala ko sa'yo ay binabaliwala mo. Alam mo Daniel, doon ko na na-realize na wala akong halaga sa buhay mo. Kasi iniintindi mo lang ang sarili mo. Makasarili ka kasi. Nagsayang lang ko ng panahon sa iyo, Daniel. Nagsisisi na ako. Pakiusap Celine, patawarin mo na ako. Wika niya sa akin. Pero matigas na noon ang puso ko, Papadudot. Sige, patatawarin na kita. Pero hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Hiwalay na talaga tayo. Pagtatapos ko. Papadudot, ng mga panahong yon ay matigas na ang puso ko. Masakit man sa akin ang nangyari pero naisip kong mas mainam na yon kaysa manatili pa ako sa piling ni Daniel. Hindi lang naman para sa akin kaya ako ginawa yon kundi para na rin sa kanya. Gusto kong turuan si Daniel na huwag maging palaasa sa ibang tao. At matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Sa ngayon po Papadudot ay wala na akong balita pa kay Daniel at wala na rin akong balak na alamin yon. Nakalimutan ko na kasi siya. Masaya na rin ako sa buhay ko ngayon kapiling ang mga kapamilya ko at mga katropa ko.
At sa mga tagapakinig ninyo ay tandaan ninyo na maglaan kayo ng pagmamahal at respeto sa sarili ninyo. At huwag nyo lamang ibuhos ang lahat ng pagmamahal ninyo sa isang tao. Kilalanin po ninyo ang isang tao. Kilalanin po ninyo ang taong mamahalin ninyo at huwag ninyong hayaan na gamitin lamang nila kayo. Maging matalino kayo pagdating sa pag-ibig at huwag ninyong paiiralin lagi ang puso. Mas maganda kung balanse pa, pinapaandar ang puso at utak pagdating sa pag-ibig. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Sana iswertehin ako at mapili ang kwento kong may upload sa inyong YouTube channel. Maraming salamat, God bless and more power sa Papa Dudut YouTube channel. Lubos na gumagalang, Celine. Tama lang ang naging desisyon mo, Celine, na isarado na ng tuluyan ang puso mo kay Daniel. You deserve someone better. Yung pagsasamang hindi ka ilalagay sa anumang panganib. Oo, mapanganib kung ipagpapatuloy mo pa ang relasyon ninyo ni Daniel dahil sa isa siyang adik na walang balak na magbago. At alam nating lahat na masama ang epekto nito sa pag-iisip ng isang tao. Bukod pa sa malalagay ang panganib ang buhay ni Celine sakaling magbago ang pag-iisip ni Daniel dahil sa droga. Maaari pa siyang masangkot sa gulo. Deserve ni Celine ang katahimikan at sa kasalukuyang estado ni Daniel ay hindi niya yon maibibigay sa ating letter sender na si Celine. Kaya para sa iyo, Celine, huwag kang manghinayang na mawala sa iyo si Daniel. Tandaan mo, mahalin at pahalagahan mo muna ang iyong sarili bago ka magmahal ng iba. Isaalang-alang mo ang iyong kaligtasan at kapayapaan sa susunod na mapagpasyahan mong umibig muli. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror story po pagkatapos ng pagtutok nyo sa kwentong ito. At ang Papa Dudut Family na kung saan ay pwede po kayong manalo every time na kayo po ay nanonood. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa